Pagbabayaran mo ito. Ang mga salitang iyon ay isang bulong lang sa dilim ng kwarto ni Liza. Isang pangakong binitawan niya sa nakangiting mukha sa litrato. Mayor Salmorin. 5 araw pa lang ang nakalipas mula nang ilibing niya ang kanyang nanay at tatay. Pero ang pagluluksa ay napalitan na ng galit. Isang galit na nagsisilbing panggatong para manatili siyang gising. Para mabuhay siya sa kape at sa pagnanasang isigaw ang katotohanan. Pero sa gabing ito, ang galit ay parang nauubos na kandila. Ang pagod, ang bigat, unti-unti siyang nilalamon. Walang saysay. Paano niya lalabanan ang isang taong pagmamay-ari ang buong bayan? Napatingin siya sa maliit na altar sa isang sulok. Ang litrato ng kanyang ina, nakangiti rin, pero totoo. Isang basong tubig ang inilapag niya sa tabi nito. Isang ugali na nakasanayan na. Para hindi uhawin ang kaluluwa sa paglalakbay, kailangan niyang magdasal. Hindi para sa hustisya, kundi para sa kapayapaan ng loob. Hinalungkat niya ang aparador ng ina. At sa ilalim ng mga lumang bestida na amoy lavender pa rin, natagpuan niya ito. Isang maliit na librong balat maroon, manipis at luma. Isang nobena. Hindi niya maalala kung kailan niya huling nakitang ginamit ito ng kanyang ina. Bumalik siya sa harap ng altar. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahinang naninilaw. Huminga siya ng malalim at sinimulang basahin ang mga salita sa isang tinig na basag at mahina. O mahal na. Ang bawat salita ay isang pilit na pag-ahon mula sa lalamunang tuyo. Ang bawat pangungusap ay isang pagkapit sa natitirang pananampalataya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalay ang bawat pantig para sa kaluluwa ng kanyang ina. Hindi namamalayan ang kakaibang takbo ng mga salita, ang mga pangungusap na tila may ibang kahulugan na nakatago sa pagitan. Nang matapos siya sa unang pahina, isang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang mas malalim kaysa kanina. At pagkatapos, isang bugso ng malamig na hangin ang humaplos sa kanyang batok kahit nakasara ang bintana. Kasabay nito, may narinig siya. Isang himig, napakahina, parang nanggagaling sa isang lumang radyo sa kabilang bahay. O baka sa isang alaala lang. Isang kanta, pambata, isang oyayi. Pamilyar pero hindi niya matandaan kung saan narinig. Tumigil ito bigla. Napatayo siya. Ang libro ng nobena ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Binalot niya ng tingin ang madilim na silid. Ang anino ng mga kasangkapan ay tila humaba. Nag-iba ng hugis, wala namang tao. Pero naramdaman niyang may nagbago. Sino yun? Ang tanong niya ay isang pabulong na hangin lang. Sinagot ng mas matinding katahimikan. 2 gabi ng katahimikan. 2 gabi kung saan sinubukan ni Liza na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay guni-guni lang. Pagod lang, pagluluksa lang. Ngunit sa ika-7 gabi, isang malakas na katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Liza, buksan mo to. Alam kong gising ka pa. Ang boses ni Marco. Dala-dala nito ang bigat ng pag-aalala at amoy ng pagkain. Nagdadalawang isip siyang pagbuksan ito. Ayaw niya ng sermon. Ayaw niya ng awa. Pero alam niyang hindi siya titigilan nito. Pagbukas ng pinto, isang lalagyan ng pansit kanton at isang matalim na tingin ang sumalubong sa kanya. Hindi ka na naman kumain, sabi ni Marco.
Hindi isang tanong kundi isang katotohanan. Pumasok siya at inilapag ang pagkain sa mesa. Kailangan mong kumain, Liza. Hindi mo matatalo si Salmorin kung magpapakamatay ka sa gutom. Hindi ako nagpapakamatay sa gutom. Sagot niya, mas mahina kaysa sa gusto niyang iparinig. Talaga? Ano to? Itinuro ni Marco ang bunton ng mga papel at litrato sa mesa. Maghapon ka na namang nakatitig diyan. Magpahinga ka muna. Huminga ng malalim si Liza. Ayaw nang makipagtalo. Umupo sila at nagsimulang kumain sa katahimikan. Ang init ng pansit ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig niyang katawan. Isang sandali ng normalidad. May naririnig ako, Marco, bigla niyang sinabi. Nung isang gabi, isang kanta. Tumingin si Marco sa kanya. Puno ng pag-unawa ang mga mata. Stress lang yan, Liza. Ang isip natin kung ano-ano ang kayang gawin kapag pagod na tayo. Hindi, pamilyar eh. Giit niya. Nang matapos silang kumain, tumulong si Marco na magligpit. Habang inaayos ang mga lumang gamit sa isang sulok para magkaroon ng espasyo, may nasagi siyang isang kahon ng sapatos. Bumagsak ito at kumalat ang laman sa sahig. Mga lumang cassette tape. Naaalala mo pa ba ito? Tanong ni Marco. Pinupulot ang isa. Panahon pa ng tatay mo. Pinulot ni Liza ang isang tape na may sulat kamay ng kanyang ina. Mga paborito ni nanay. Isang kislap ng pananabik ang dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis nilang hinanap ang lumang cassette player sa ilalim ng kama. Puno ng alikabok, pero gumagana pa. Isinalang niya ang tape. Isang malakas na click. Isang mahinang hiss ng lumang tape. At pagkatapos, isang tinig, ang tinig ng kanyang ina. Kumakanta. Isang oyayi. Ang parehong himig. Ang himig na narinig niya nung isang gabi. Ngayon, mas malinaw. Mas malungkot. Isang kanta ng pag-ibig na may bahid ng pighati. Isang kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Liza. Hindi ito guni-guni. Tumingin siya kay Marco. Ang kaninang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng pagkalito. Yan, bulong ni Liza. Yan ang narinig ko. Hindi na ito maipaliwanag ni Marco bilang stress lamang. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na may mabigat na dibdib. Nag-iwan ng pangakong babalik siya kinabukasan. Isinara ni Liza ang pinto. Ang himig ng oyayi ay paulit-ulit pa ring tumutugtog sa kanyang isipan. At sa eksaktong sandaling iyon, namatay ang lahat ng ilaw. Isang ganap na kadiliman. Napatigil sa paghinga si Liza. Nakiramdam. At sa gitna ng katahimikan at dilim, narinig niya ito. Isang tunog na hindi hangin. Isang tunog na hindi galing sa labas. Ang dahan-dahang pagkalaskas ng mga bintanang kapis. Ang kalaskas. Hindi ito tumigil. Gabi-gabi, naroon ito. Isang tunog na tila kinikilig sa lamig. Isang ritmong hindi natural. Hindi ito ang kalampag ng hangin. Ito ay mas personal. Mas may intensyon. Para bang may mga daliring kumakalikot sa bawat piraso ng kapis, sinusubukang humanap ng siwang. Hindi na makatulog ng maayos si Liza. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat oras na lumilipas pagkatapos ng hating gabi ay isang paghihintay. Lumipat ka muna sa amin, Liza. Pakiusap ni Marco sa telepono. Kahit ilang gabi lang. Hindi maganda yang mag-isa ka dyan. Hindi, mariin niyang sagot.
habang ang mga mata niya ay nakatitig sa bintana kahit umaga pa. Kailangan kong bantayan ang bahay. Ito na lang ang naiwan sa amin. Isang gabi, hindi na niya natiis. Sa gitna ng walang tigil na pagkalaskas, dahan-dahan siyang bumangon. Kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon na tapusin ang kung anumang kabaliwan ito. Naglakad siya palapit sa bintana. Ang sahig na kahoy ay hindi gumagawa ng ingay sa ilalim ng kanyang mga paa. Sumilip siya sa maliit na siwang sa pagitan ng mga kurtina. Walang tao, walang hayop. Ang mga sanga ng puno ng aratilis ay tahimik, hindi gumagalaw. Walang hangin, ngunit ang kalaskas naroon pa rin. Mismong sa harap niya, bumalik siya sa kama. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Hindi takot ang nararamdaman niya, kundi pagod. Isang nakapanghihinang pagod. Kinabukasan, habang naghahanda ng kape, isang amoy ang pumuno sa kanyang kusina. Isang amoy na hindi dapat naroon. Kalachuchi. Ang amoy ng mga bulaklak sa sementeryo. Mabilis siyang lumabas. Nilibot niya ang buong bakuran. Walang puno ng kalachuchi kahit sa mga kapitbahay. Saan nanggagaling ang amoy? Pumasok siya muli sa bahay at doon, sa pagtama ng sikat ng araw sa bintanang kapis sa sala, natuklasan niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito dumi. Hindi ito gasgas lang. Sa ibabaw ng isang piraso ng kapis, may marka. Isang mahabang marka ng pagkakalmot, manipis at malalim. At sa tabi nito, isang bakas. Ang bakas ng isang kamay. Maliit, payat. Ang mga daliri ay mahahaba. Isang kamay na hindi sa kanya. Napaurong si Liza. Ang tasa ng kape ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na seramika ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Ang kung anumang nasa labas ay hindi na lang nagpaparamdam. Gusto na nitong pumasok. Lumipas ang mga araw na walang kalaskas. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakabingi, mas nakakakilabot. Ang bakas ng kamay sa bintana ay nananatili roon. Isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Sinubukan ni Liza na ibaling ang kanyang atensyon. Inilabas niya muli ang mga dokumentong nakalap niya laban kay Mayor Salmorin. Mga resibo, mga testimonya ng mga taong takot magsalita. Ito ang totoong mundo. Ito ang laban na kaya niyang intindihin. Nakaupo siya sa sahig. Ang mga papel ay nakakalat sa kanyang paligid. Binabasa niya ang isang testimonya ng bigla. Isang ugong ang nagsimula sa loob ng kanyang tainga. Isang tunog na parang kuryenteng dumadaloy, papalakas ng papalakas. Ang mga letra sa papel ay nagsimulang lumabo, umikot, at naglaho. Napalitan ito ng mga puno, matataas at baluktot. Ang kanilang mga sanga ay parang mga butuhang kamay na nagsusumikap abutin ang langit. Ang sinag ng bilog na buwan ay sumusubok sumilip sa makakapal na dahon. Naramdaman niya ang mamasamasang lupa sa kanyang mga talampakan. Kahit alam niyang nakasuot siya ng tsinelas sa loob ng sarili niyang bahay. At ang gutom, isang gutom na hindi sa sikmura ng gagaling kundi sa buong niyang pagkatao. Isang pangangailangang kumagat, dumagit, isang ibon ang humuni sa di kalayuan at ang katawan niya, hindi niya katawan, ay nag-react. Dahan-dahan, tahimik. Isang mandaragit,
Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Liza. At ang gubat ay biglang naglaho. Bumalik siya sa kanyang sala. Nanginginig, basang-basa ng pawis. Ang sigaw niyang iyon ang narinig ni Marco. Nakadarating lang at papasok na sana sa pinto. "Liza, anong nangyari?" Sigaw ni Marco, patakbong pumasok sa bahay. Nadatnan niya si Liza na nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, hirap huminga. May nakita ako, hirap niyang sabi. "Isang gubat at gutom na gutom ako, Marco. Pero hindi ako yun." Niyakap siya ni Marco. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan nito. Hindi ito pag-iinarte. Hindi ito stress. Ito ay purong takot. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liza. Napakalamig, parang yelo. "Shhh! Andito lang ako," bulong niya. Kahit siya mismo ay nagsisimula ng matakot. "Andito lang ako, hindi ka nag-iisa." Habang yakap niya si Liza, ang mga mata ni Marco ay napadako sa lamesita. Doon nakapatong ang maliit na librong balat maroon, ang nobena. Nagsimula ang lahat ng simulan itong basahin ni Liza. Ang himig, ang kalaskas. At ngayon, ito, humiwalay siya sa pagkakayakap at tinitigan si Liza. "Liza," seryoso niyang sabi, "kailangan nating humingi ng tulong." Naguluhan si Liza. "Tulong? Kanino? Sa pulis, hindi sila maniniwala." Umiling si Marco. Ang tingin niya ay bumalik sa libro. Hindi sa pulis. May naalala siyang pangalan. Isang pangalan na madalas ikwento ng lola niya kapag may mga bagay na hindi maipaliwanag. Isang matandang manghihilot na nakatira sa dulo ng kanilang barangay. Sa iba, ang bahay ni Aling Sela ay nasa pinakadulo ng kanilang barangay, kung saan ang sementadong kalsada ay nagiging lupa na lamang. Isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot na hindi mo alam ang pangalan. Pagpasok pa lang nila, isang amoy ng pinatuyong dahon at insenso ang sumalubong sa kanila. Nakaupo sa isang silyang tumba ang isang matandang babae. Napakapayat. Ang muka ay puno ng mga guhit ng panahon. Ngumiti siya nang makita si Marco. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata kay Liza, ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kaluluwa. "Matagal na kitang hinihintay, Hija," sabi ni Aling Sela sa isang tinig na mahina ngunit malinaw. Walang paligoy-ligoy, inilahad ni Liza ang lahat. Ang himig, ang kalaskas, ang alaala na hindi sa kanya. Sa huli, inilabas niya mula sa kanyang bag ang librong balat maroon. Pagkakita pa lang ni Aling Sela sa nobena, napaurong ito na parabang napaso. "Huwag mong ilalapit sa akin yan," mabilis niyang sabi. Itinuro niya ang isang maliit na mesa sa gitna ng silid. "Ilagay mo diyan." Kumuha si Aling Sela ng isang palangganang may tubig at isang piraso ng kandila. Sinindihan niya ito at nagsimulang bumulong ng mga dasal na hindi maintindihan ni Liza. Ang bawat patak ng tunaw na kandila na pumapatak sa tubig ay gumagawa ng mahinang tunog at bumubuo ng mga kakaibang hugis sa ilalim. "Taos, nangganganib ka," sabi ng matanda. Ang mga mata ay nakatutok sa mga hugis sa tubig. Isang matandang kasunduan, isang utang na loob na kailangang bayaran. Ipinaliwanag niya,
habang ang kanyang mga daliri ay sumusunod sa hugis ng tila na baling buto sa ilalim ng tubig. Isang aksidente. Maraming taon na ang nakalipas. Isang batang babae na nasa bingit ng kamatayan. Isang inang desperada, handang ipagpalit ang lahat, kahit ang sariling kaluluwa o ang kaluluwa ng susunod sa kanyang dugo. Ang iyong ina ay gumawa ng isang pangako, patuloy ni Aling Sela, kapalit ng iyong buhay. Nanginginig na si Liza. Pangako, kanino? Itinuro ng matanda ang nobena. Hindi iyan dasal para sa mga patay. Isa iyang pagtawag. Isang imbitasyon. Ang bawat salitang binibigkas mo dahil sa pagmamahal ay siyang nagbubukas ng pinto para sa kanya. Sa sino? Nanginginig na tanong ni Liza. Hindi sumagot si Aling Sela. Kinuha niya ang nobena gamit ang isang pirasong tela na para bang diring-diri itong hawakan. Binuklat niya ito sa gitna at may itinuro. Isang pangalan, isinulat sa gilid ng pahina gamit ang kupas ng tinta. Halos hindi na mabasa. Siya ang unang nagmamay-ari ng lahing ito, isang ninuno na hindi dapat ginigising. Tumingin si Aling Sela ng diretso sa mga mata ni Liza. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liza ang takot sa mukha ng matanda. Amalia. Kasabay ng pagbigkas ng pangalan, humangin ng malakas sa labas. At isang pamilyar na amoy ang pumasok sa mga siwang ng kubo. Amoy ng bulaklak mula sa sementeryo. Tumingin si Aling Sela kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pangamba. Nagsimula ka ng mangamoy kalachuchi, Hija. Malapit na siya. Amalia. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liza. Paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Pag-uwi nila ni Marco, wala silang imikan. Ang bigat ng mga salita ni Aling Sela ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanilang mga dibdib. Isang kasunduan. Isang utang, isang imbitasyon. Kailangan nila ng patunay. Kailangan ni Liza na maintindihan. Ang mga lumang gamit ni tita, sabi ni Marco, binabasag ang katahimikan. Baka mayroon doon. Nagsimula sila sa aparador. Pagkatapos sa ilalim ng kama, mga album ng litrato, mga lumang sulat, mga damit, walang anumang bagay na nagbabanggit ng pangalang Amalia. Halos mawalan na sila ng pag-asa nang maalala ni Liza ang isang bagay. Sa pinakasulok ng bodega, sa ilalim ng bunton ng mga lumang dyaryo, naroon ito, ang baul na kahoy ng kanyang ina. Laging nakakandado, sabi ng nanay niya. Mga personal na gamit lang daw iyon na ayaw na niyang maalala. Walang susi. Gamit ang isang martilyo at pait, halos mabasag ni Marco ang sarili niyang daliri bago tuluyang bumigay ang lumang kandado. Kriiyak. Ang tunog ng pagbukas ng baul ay parang isang buntong hininga mula sa nakaraan. Ang amoy ng lumang papel at naphthalene ay humalo sa hangin. Sa loob, maayos na nakatupi ang ilang mga damit pambata, isang pares ng sapatos ng sanggol, at sa ilalim ng lahat, isang manipis na kwaderno, isang diary. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang binubuklat ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina, mas bata, mas bilugan, mga kwento tungkol sa kanyang paglaki, mga pangarap, mga kabiguan. At pagkatapos, narating niya ang isang pahina na may petsang halos 20 taon na ang nakalipas. Nobyembre 7. Ang sulat ay nanginginig
Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi na tila nabasa ng luha. Halos mawala siya sa akin ngayon. Ang lagnat, hindi bumababa. Sinabi ng doktor na wala na silang magagawa. Hindi. Ako papayag. Habang hawak ko ang munti niyang katawan na nag-aapoy, naalala ko ang kwento ni Lola. Ang kwento tungkol sa matandang puno ng balete sa dulo ng lumang sementeryo. Ang kwento tungkol sa tagapag-ingat ng aming angkan. Huminga ng malalim si Liza. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pahina. Kasagsagan ng bagyo, dinala ko siya. Sa ilalim ng nagngangalit na langit at kumikidlat na mga sanga, isinigaw ko ang kanyang pangalan. Paulit-ulit, humingi ako ng tulong. Ibibigay ko ang lahat. Sabi ko, lahat. May sumagot. Hindi isang tinig, kundi isang pakiramdam. Isang lamig na bumalot sa akin at isang pangako na may kapalit. Sa pagitan ng 2 pahina, may nakasuksok na isang maliit na litrato. Siya noong mga 2 taong gulang, nakangiti habang hawak ang isang bulaklak. Ang batang babae na muntik nang mamatay. Ang batang babae na iniligtas ng isang madilim na kasunduan. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang dating Liza na puno ng galit at determinasyon ay napalitan ng isang anino. Maghapon siyang nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang mga dokumento laban kay Salmorin ay nakatambak na lang, nilalamon ng alikabok. Ang tanging binabantayan na lang niya ay ang sarili niyang paghinga. At ang mga alaalang hindi sa kanya na bigla na lang sumusulpot. Si Marco na lang ang kanyang koneksyon sa labas. Araw-araw itong dumarating, nagdadala ng pagkain at pilit na ibinabalik ang pag-asa. Ano bang plano mo, Liza? Tanong ni Marco isang hapon. Hindi na maitago ang pagkabigo sa kanyang boses. Hindi pwedeng ganito ka na lang. Kailangan nating bumalik kay Aling Sela. Para ano? Sagot ni Liza. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Para sabihin niyang wala ng pag-asa. Narinig mo siya, Marco. Isa itong utang at kailangan itong bayaran. Hindi ikaw ang may utang. Sigaw ni Marco. Ang pasensya niya ay unti-unti nang nauubos. Hindi mo pwedeng basta na lang tanggapin to. Lumaban ka naman sa puntong iyon. Dahan-dahang itinaas ni Liza ang kanyang ulo. Tumayo siya at tumingin kay Marco. Biglang tumahimik si Liza. Nawala ang takot sa kanyang mga mata. Nawala ang lungkot. Napalitan ito ng isang bagay na blanko, malamig. Isang tingin na tila hindi siya nakikilala. Naramdaman ni Marco ang biglang paglamig ng hangin sa silid. Isang lamig na tumatagos sa buto. At nagsalita si Liza. Ngunit hindi iyon ang kanyang boses. Isang boses na hindi sa kanya. Mas malalim, mas matanda. Bawat salita ay tila may bigat ng daan-daang taon. Huwag kang makialam, mortal. Kasabay ng mga salitang iyon, isang manipis na singaw ang lumabas sa bibig ni Liza, na parabang nagyeyelo ang hangin sa kanyang pagitan. Napaatras si Marco. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito si Liza. Ito ay iba. At sa isang iglap, tila may nagbago sa mga mata ni Liza. Kumurap siya. Ang lamig sa kanyang tingin ay nawala, napalitan ng pagkalito. Hinawakan niya ang kanyang mga braso. Bakit? Bakit ang lamig? Tumingin siya kay Marco at nakita niya ang purong takot sa mukha ng kaibigan. Marco, anong nangyari?
Bakit ganyan ka makatingin? Hindi alam ni Marco ang sasabihin. Nakita ni Liza ang sagot sa pananahimik nito. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Pero alam niyang may ginawa siyang masama. May sinabi siyang masakit. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit si Marco. Humagulgol siya sa dibdib nito. Marco, natatakot ako. Ayoko nito. Niyakap siya pabalik ni Marco. Ang takot ay napalitan ng awa. Ang totoong Liza ay naroon pa, nakikipaglaban. At kailangan niya ng tulong. Kinagabihan pagkatapos umalis ni Marco, naghilamos si Liza. Tumingin siya sa salamin sa banyo, sa kanyang sariling mukha na namumugto at pagod. Ngunit sa isang kisap mata, ang refleksyon niya sa salamin ay ngumiti. Isang ngiting hindi masaya, malamig, at puno ng pagtatagumpay. 29.4 ang ngiti sa salamin. Iyon ang nagtulak sa kanila na bumalik. Ang imahe ng sarili niyang mukha na ngumingiti sa kanya ng may tagumpay. Iyon ang huling patunay na kailangan ni Marco na nauubusan na sila ng oras. Sa kanilang pagbabalik, ang kubo ni Aling Sela ay tila mas madilim kaysa dati. Ang kandila lang sa gitna ng mesa ang nagbibigay liwanag. At ang anino ni Aling Sela sa dingding, tila may sariling buhay, humahaba at umuurong sa bawat pagindak ng apoy. Ikinuwento ni Bangki Bambaki ang lahat. Ang boses na hindi kay Liza, ang biglaang paglamig, ang ngiti sa salamin. Si Liza ay nanatiling tahimik, ang mga mata ay nakatitig sa sahig na para bang nahihiyang aminin ang nangyayari sa loob ng sarili niyang katawan. Tumangulang si Aling Sela. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi siya nagulat. Tila inaasahan na niya ito. Nagsisimula na siyang kumapit, sabi ng matanda. Sinusubukan na niyang kontrolin ang sisidlan. May paraan pa po ba? Halos pabulong na tanong ni Marco. Mayroon pa po bang pwedeng gawin? Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Tumayo si Aling Sela at kumuha ng isang maliit na baul mula sa isang madilim na sulok. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang libro na mas makapal at mas mukhang marupok kaysa sa nobena. Mayroon, sagot niya, habang marahang binubuklat ang mga pahina. Isang ritual ng pagbawi, isang paraan para putulin ang koneksyon. Tinatawag itong ang pagtatwa. Ang pagtatwa. Ang pagtanggi ipinaliwanag ng matanda. Hindi ito isang pisikal na laban. Ito ay isang digmaan sa isipan. Kailangang harapin ni Liza si Amalia sa loob ng kanyang kamalayan. Tawagin ito sa tunay nitong pangalan. At pagkatapos, buong lakas na isigaw at ipagdiinan ang sarili niyang pagkatao, ang sarili niyang pangalan. Pero, dagdag ni Aling Sela, at ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Marco ay namatay. Pinalitan ng mas malalim na takot. Ito ay mapanganib. Sobrang mapanganib. Sa sandaling simulan mo ang pagtatwa, bubuksan mo ang iyong kaluluwa sa kanya. Isang pagkakamali. Isang sandali ng pag-aalinlangan. At lalamunin kanya ng buo. Walang pagbabalik. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang pag-asa ay naging lason. Ang lunas ay maaaring maging mas mabilis na kamatayan. Tumingin si Aling Sela kay Marco. Nakita niya ang determinasyon sa kabila ng takot sa mga mata ng binata. Kumuha siya ng isang maliit na anting-anting na gawa sa mga ugat ng kahoy at iniabot ito. Para sa iyo bata, sabi niya.
Hindi ka nito poprotektahan sa kanya, pero poprotektahan ka nito mula sa sarili mong takot dahil ang katapangan mo ang magiging ilaw niya. Tinanggap ito ni Marco. Gaano katagal pa po ang meron kami? Tumingin si Aling Sela sa kalendaryo sa dingding. Nasa 35 gabi na kayo. Huminga siya ng malalim. Mayroon na lang kayong 5 gabi. At sa 40 gabi, hindi na si Liza ang babangon sa umaga. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang tanging maririnig sa lumang kubo ay ang mahinang pagtiktak ng isang orasan sa dingding. Bawat tiktak, isang segundong nababawas sa kaluluwa ni Liza. 3 gabi. 3 gabi ng paghihintay na parang walang katapusan. Sa bawat paglubog ng araw, mas humihina si Liza. Mas madalas siyang natutulala. Ang mga mata niya ay lumalakbay sa isang lugar na hindi nakikita ni Marco. May mga pagkakataong kinakausap niya ito, pero sa gitna ng pangungusap, bigla siyang hihinto. Makakalimutan kung ano ang sinasabi. At tatanungin, ano nga ulit yun? Ang takot sa puso ni Marco ay hindi na isang alon. Isa na itong baha, unti-unti siyang nilulunod. Ang imahe ni Liza na nagiging isang estranghero sa sarili niyang bahay ay mas masahol pa sa anumang halimaw na kaya niyang isipin. Hindi na niya kaya ang maghintay. Ang paghihintay ay pagkatalo. Gawin natin ngayon, sabi niya isang gabi. Ang boses ay desperado. Napatingin si Liza. Ang pagod ay malinaw sa kanyang mukha. Marco, sabi ni Aling Sela, alam ko. Putol niya. Alam ko ang sinabi niya. Pero hindi ko na kaya, Liza. Hindi ko kayang panoorin kang nagiging iba. Kahit isang maliit na bahagi lang. Isang pagsubok para malaman nating may pag-asa pa. Para malaman nating may laban pa tayo. Nakita ni Liza ang purong desperasyon sa mga mata ng kaibigan. Ang takot na nararamdaman niya para sa sarili ay naging takot para kay Marco. Kung magpapatuloy ito, hindi lang siya ang masisira. Kaya sa huli, sa kabila ng matinding kaba, tumango siya. Inihanda nila ang lahat ayon sa naalala nilang bilin ni Aling Sela. Isang bilog na asin sa gitna ng sala, sapat lang para sa isang tao. Walang kandila. Walang insenso. Isang pagsubok lang. Bago pumasok si Liza sa loob ng bilog, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Malamig ito at nanginginig. Kahit anong mangyari, bulong ni Marco, pinipiga ang kamay nito. Hawakan mo lang ang kamay ko. Tumanggo si Liza, isang maliit at takot na tango. Pumasok siya sa bilog, pumikit, huminga ng malalim. Sinubukan niyang alalahanin ang mga salitang dapat bigkasin. Isang maikling dasal ng pag-angkin sa sarili. Nagsimula siya. Ako si Liza. Sa sandaling binigkas niya ang kanyang pangalan. Ang sahig na kanilang kinatatayuan ay nagsimulang manginig. Mahina lang sa simula na parang may dumaang malaking truck sa labas. Pero papalakas daw umahamas ito ng papalakas. Liza, itigil mo na. Sigaw ni Marco. Ngunit hindi na siya naririnig ni Liza. Nakapikit pa rin siya nanginginig. Sinusubukang sino ka. Ang dalawang salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Mas nakakatakot pa sa anumang pagyanig. Iyon ang tinig ng pagkatalo. Sa isang segundo, nawala si Liza. At sa segundong iyon, naintindihan ni Marco na ang kanilang kaaway ay hindi lang basta sumasanib. Mabibibay, ito ay nagbubura. Kinabukasan,
Si Liza ay parang isang babasaging figurin na may lamat. Ang mga sandali ng pagkalimot ay mas dumalas. Minsan, habang nagtitimpla ng kape, hihinto siya, hawak ang garapon ng asukal at tatanungin si Marco. Para saan nga ulit to? Bawat tanong ay isang patalim sa puso ni Marco. Napagtanto niya ang isang bagay na mas malalim pa sa ritual. Ang kapangyarihan ni Amalia ay ang pagbura sa nakaraan ni Liza. Kung gayon, ang tanging sandata nila ay ang mga alaala mismo. Hindi na niya ito tinanong tungkol sa ritual. Hindi na niya ito binanggit pa. Sa halip, ginugol niya ang buong araw sa isang misyon. Ang ipaalala kay Liza kung sino siya. Kinalkal niya ang mga lumang album ng litrato. "Tingnan mo to," sabi niya. Itinuturo ang isang kupas na larawan ng dalawang batang magkadikit, parehong bungi. "Naalala mo? Grade 2 tayo. Inakyat natin yung puno ng mangga ni Aling Nena. Ikaw yung unang nahulog." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Mahina pero isang ngiti pa rin. Tapos ikaw ang sinisi ko." "Oo." "Umiyak ka pa nga." Tawa ni Marco. "At ako ang napingot ni nanay." Nagpatuloy sila. Isang litrato ng kanilang high school graduation. Isang tiket ng sine mula sa una nilang pinanood na pelikula. Ang paborito nilang kanta noong college, pinatugtog niya mula sa kanyang telepono. Sa bawat kwento, sa bawat litrato, sa bawat nota ng musika, may nakikita si Marco na nagbabalik sa mga mata ni Liza. Isang kislap, isang pag-alala. Ngunit hindi ito ganoon kadali. May mga sandaling, sa gitna ng kanilang pagtawa, biglang titigil si Liza. Ang kanyang muka ay magiging blangko at isang malamig na bulong ang maririnig ni Marco na parabang nanggagaling sa hangin mismo. "Hindi iyan totoo. Isang panaginip lang yan. Kalimutan mo na sila." Hindi ito pinapansin ni Marco. Hihigpitan niya ang hawak sa kamay ni Liza at magpapatuloy sa pagkukwento. Nilalabanan ang mga bulong gamit ang init ng kanilang pinagsamahan. Sa paghahanap niya sa mga lumang gamit, may nakita siyang isang maliit na kahon. Sa loob, naroon ang dalawang friendship bracelet na gawa sa sinulid. Ang mga kulay ay kupas na. Ginawa nila iyon noong sila'y mga bata pa. Isang pangako na hindi sila maghihiwalay. Kinuha niya ang isa at marahang isinuot sa pulsuhan ni Liza. "Tandaan mo sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit malambing. "Tayo to. Ikaw at ako." Hinawakan ni Liza ang maliit na pulseras. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang mga daliri niya ay gumuhit sa mga hibla ng sinulid na parabang binabasa niya ang isang kwento. Pag-angat niya ng kanyang mukha, wala na ang pagkalito sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Marco. Determinasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang pulseras. "Bukas ng gabi," bulong niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Kailangan nating tapusin to." Alam ni Marco na sa pagkakataong ito, hindi lang si Liza ang nagsasalita. Sila, ang paghihintay ang kalaban. Walang nagsasalita. Nakaupo lang sila sa sala. Sa sahig, ang mga likod ay magkatalikuranan na parabang binabantayan ang bawat sulok ng bahay. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang tanging maririnig ay ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Bawat tunog ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga sentido. 2 minuto bago mag-3:00.
Huminga ng malalim si Marco. Malapit na. Hindi sumagot si Liza. Tumango lang siya. Ang mga mata ay nakapako sa lumang cassette player sa ibabaw ng aparador. Sakto. Nang tumama ang mahabang kamay ng orasan sa numero 2, nagsimula ito. Isang mahinang click mula sa cassette player. At pagkatapos, ang himig, ang oyayi, umaawit ng kusa kahit walang nakapindot. Mahina sa simula, pagkatapos ay papalakas, pinupuno ang buong kabahayan ng malungkot na melodiya. Kasabay nito, ang pamilyar na tunog, ang kalaskas ng mga bintanang kapis, ngunit ngayon, hindi na lang ito sa isang bintana, sabay-sabay. Ang bawat bintana sa bahay ay tila may kumakalmot, isang koro ng mga kukong naghahanap ng daan papasok. Tumayo si Marco nanginginig ngunit pilit na kinokontrol ang sarili. Oras na. Kinuha niya ang isang bayong ng sip, nangip-inibay ng asin at sinimulang buuin ang bilog sa gitna ng sala gaya ng turo ni Aling Sela. Habang ginagawa niya ito, ang mga atake ay mas lumalakas. Ang amoy ng kalachuchi ay biglang bumuhos sa loob ng bahay. Hindi na isang simpleng amoy, kundi isang nakakasulasok na bigat na para bang nalilibing sila sa mga bulaklak para sa patay. At ang mga bulong, Amalia, nagsimula ito sa mga sulok, pagkatapos sa dingding, sa sahig, sa kisame. Ang pangalan ay binibigkas sa iba't ibang tinig. Tinig ng matanda, ng bata, ng babae, ng lalaki. Ang bahay mismo ay humihinga at bumubulong ng iisang pangalan. Napatingin si Marco kay Liza. Nakatayo ito sa isang tabi. Hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay palingalinga. Nakikipaglaban si Liza sa mga multo na siya lang ang nakakakita. May mga sandaling napapapikit siya na para bang may sinusubukang alisin sa kanyang isipan. Liza! Sigaw ni Marco, nanginginig ang boses. Malapit nang matapos. Natapos niya ang bilog. Isang perpektong bilog ng puting asin sa sahig na kahoy. Ang kanilang tanging santuaryo. Tumingin siya kay Liza. Sa gitna ng ingay, ng kalaskas, ng mga bulong, ng oyayi, sa gitna ng konsyerto ng lagim na iyon, nagkatitigan sila. Ang takot ay nasa mukha nilang dalawa. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, may iba pa. Tiwala. Kahit nanginginig ang buong katawan, tumango si Marco. Isang tango lang. Isang walang salitang pangako na nagsasabing, nandito ako, hindi kita iiwan. Iyon lang ang kailangan ni Liza. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon at naglakad. Bawat hakbang papasok sa bilog ay isang pagsuway sa lahat ng puwersang gustong pumigil sa kanya. Pagtapak niya sa loob ng bilog na asin, sinabi niya ito sa isang tinig na malinaw at matatag. Handa na ako. At sa isang iglap, lahat ng tunog ay namatay. Ang oyayi, ang kalaskas, ang mga bulong, lahat ay naglaho. Napalitan ito ng isang perpektong katahimikan. Isang katahimikang mas malakas, mas nakakabingi, at mas nakakatakot pa sa lahat ng ingay na pinagsama-sama. 3:17 a.m. Ang pagtatwa. Sa mundo ni Marco, ang nakikita lang niya ay si Liza na nakatayo sa gitna ng bilog na asin. Nakapikit, tahimik, ngunit ang katawan nito ay nagsimulang manginig. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumalakas, na para bang isang kuryenteng hindi nakikita ang dumadaloy sa kanyang buong katawan.
Pawis ang namumuo sa kanyang noo. Ang mga labi niya ay gumagalaw, bumubulong ng mga salitang hindi marinig. Ngunit sa isipan ni Liza, ang katahimikan ay nabasag. Hindi na siya nasa sala nila. Nakatayo siya sa isang pamilyar na lugar. Ang gubat mula sa kanyang mga alaala. Ang buwan ay bilog at maliwanag. At sa harap niya, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, nakatayo ang isang babae. Hindi ito isang halimaw. Hindi ito isang anino. Isa itong babae na nakasuot ng lumang barot saya. Ang kanyang mahabang buhok ay itim na itim. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng daan-daang taon ng paghihintay. Amalia, bakit ka lumalaban? Tanong ni Amalia. Ang boses nito ay hindi sa bibig ng gagaling, kundi sa isipan mismo ni Liza. Ito ang ating tadhana, ang dugtungan, ang ating lahi, ang mabuhay. Ipinakita ni Amalia kay Liza ang mga imahe, ang kapangyarihan, ang kakayahang hindi masaktan, ang buhay na walang hanggan, isang alok, isang tukso. Ngunit nakita rin ni Liza ang kapalit, ang kalungkutan, ang walang katapusang gutom, ang pagiging isang mandaragit magpakailanman na nakatingin lang mula sa dilim habang ang mundo ng mga tao ay nagpapatuloy nang wala siya. Naalala niya ang tawa ni Marco, ang amoy ng kape na tinimpla ng kanyang ama, ang yakap ng kanyang ina. Hindi! Bulong ni Liza sa loob ng kanyang isipan. Hindi iyan buhay. Ito ang buhay na ibinigay sa iyo. Giit ni Amalia. At ang imahe ng gubat ay nagsimulang magdilim. Ang iyong ina ang humingi nito. Ang iyong ina ang nag-alay sa iyo. Dito naramdaman ni Liza ang sakit, ang glit, ang pagtataksil. Pero naalala niya ang sulat kamay ng ina sa diary. Ang mga patak ng luha sa papel. Hindi iyon pag-aalay. Iyon ay desperasyon. Iyon ay pagmamahal. Ang nanay ko. Nagsimulang magsalita si Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit papalakas. Ang nanay ko ang nagturo sa akin kung paano magmahal, kung paano mabuhay. Tinawag niya ang mga alaala, hindi bilang sandata, kundi bilang panangga. Naalala ko ang unang araw ko sa eskwela. Hinawakan niya ang kamay ko. Naalala ko ang mga gabing inawitan niya ako. Hindi ng oyayi mo, kundi ng lupang hinirang. Naalala ko ang pangalan niya, Delia. Naalala ko ang pangalan ng tatay ko, Ricardo. Naalala ko ang pangalan ng kaibigan ko, Marco. Sa bawat pangalang binibigkas niya, ang imahe ni Amalia ay tila humihina, nagiging mas manipis. Tumigil ka, sigaw ng kaluluwa. Hinarap siya ni Liza, hindi na nanginginig. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng awa. Nauunawaan kita, sabi niya. Ang kanyang tinig ay buo at matatag. Gusto mo lang mabuhay. Pero hindi ako ikaw. Huminga siya ng malalim at isinigaw ang mga salitang magpapalaya sa kanya. Ang pangalan ko ay Liza. Sa mundo ni Marco, isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ni Liza. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at tagumpay. Kasabay ng sigaw na iyon, lahat ng bumbilya sa bahay ay sumabog sa isang nakakasilaw na puting liwanag. At pagkatapos, katahimikan. Nang mawala ang liwanag, nakita ni Marco si Liza. Nakaluhod sa loob ng bilog, humihingal. Dahan-dahan,
Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay pagod, ngunit ang mga mata na iyon ay sa kanya na ulit. Ngumiti siya, isang mahinang ngiti. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na nanalo sila. Ngunit bago pa man siya makahakbang papasok sa bilog, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Mula sa ilong ni Liza, isang patak ng dugo ang tumulo. Itim. Tumulo ito sa puting-puting asin. Kumalat na parang isang maliit at madilim na bulaklak. Ang sikat ng araw ay mainit sa balat. Isang bagay na halos nakalimutan na ni Liza kung ano ang pakiramdam. Isang buwan na ang nakalipas. Isang buwan ng paghilom. Wala ng mga bulong. Wala ng kalaskas. Wala ng mga alaalang hindi sa kanya. Ang bahay ay tahimik na ulit, ngunit hindi na ipamay. Ito ang katahimikang nakakatakot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Ang mga dokumento laban kay Mayor Salmorin ay hindi na nakatambak sa sahig. Maayos na itong nakalagay sa isang envelope at ipinadala niya sa isang matapang na mamamahayag sa Maynila. Hindi na paghihiganti ang nasa puso niya, kundi hustisya. Yun ang paraan na gusto ng kanyang mga magulang. Nakatayo sila ni Marco sa harap ng puntod ng kanyang nanay at tatay. Simple lang ang lapida, ngunit malinis. Inilapag ni Liza ang isang pumpo ng puting sampagwita, hindi kalachuchi. Hindi na siya nagdasal ng novena. Isang tahimik na sandali ng pag-alala ay sapat na. Okay ka na ba talaga? Tanong ni Marco. Ang boses ay mahina. Ngumiti si Liza. Isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Oo, okay na ako. Pinili nilang huwag nang pag-usapan ang itim na dugo. Ayon kay Aling Sela, iyon daw ang huling latak ng sumpa. Ang pisikal na pagtatawa ng katawan ni Liza sa dayuhang espiritu. Isang sugat na kailangang ilabas para tuluyang gumaling. Pinili nilang maniwala doon. Habang naglalakad sila paalis ng sementeryo, isang malamig na hangin ang biglang umihip. Kahit na kanina lang ay napakainit. Ginulo nito ang buhok ni Liza Adeloda at nagdala ng isang amoy. Napahinto siya. Hindi kalachuchi. Isang amoy na pamilyar mula sa kanyang mga panaginip. Amoy ng mamasa-masang lupa ng gubat pagkatapos ng ulan. Liza, may problema ba? Tanong ni Marco. Napansin ang kanyang pagtigil. Umiling si Liza. Pilit nang ngumiti. Wala yun. Tara na. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang init ng kamay nito ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, papalayo sa mga anino ng nakaraan. Salamat, bulong niya. Isang salita lang, ngunit sapat na para iparating ang lahat. Salamat sa hindi pag-iwan sa kanya. Salamat sa pakikipaglaban para sa kanya. Salamat sa pagpapaalala kung sino siya. Ngunit habang papalayo na sila, sa likod nila, ang parehong ihip ng hangin ang dumaan sa mga dahon ng isang matandang puno ng akasya. At kung mayroon mang nakikinig ng mabuti, sa gitna ng pag-aspas ng mga dahon, maririnig ang isang napakahinang nota. Isang nota mula sa isang malungkot na oyaye na hindi dapat nariroon. Lumingon si Marco, tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Wala.